Godric Villateras point of view. Pinanood kong umandar ang sasakyan ni Lucas sakay siya. Naikuyom ko ang mga kamao ko at naisipan na lang sa buhangin dahil sa inis. How dare you, Lucas? You think you're like a hero who came to save her? My ex is nothing, but she's a devil in disguise, and she got what she deserved. Oo, mula umpisa pa lamang ng panliligaw ko sa kanya ay planado na. Simula pa lamang at lahat ng pinakita ko sa kanya ay pawang pagpapanggap lamang. Bawat matatamis na salita at pangakong lumabas sa bibig ko ay puro kasinungalingan. At hindi ko kasalanan kung naniwala siya at madaling nagpauto. It was fun while it lasted. I had fun playing with her. Masayang-masaya akong tinitira ko siya ng paulit-ulit. Busog na busog ako dahil napaikot ko siya at naloko. Kontento ako na muli siyang natikman at naipamukha sa kanya na mahina pa rin siya. She deserved it. She deserved everything. She deserved experiencing the same humiliation she put me through. She deserves to cry and feel the same pain I have endured. Pero walang hiya. Dahil may isang lalaking epal sa plano ko. Elizabeth deserved to be alone. Dapat lang na walang tumutulong sa kanya para mapahirapan ko pa siya. Para may pamukha ko pa sa kanya na kailangan niya ako. Planado ko na eh. Naplano ko na ang tadhana ng bakla niyang best friend. Dahil nasiguro kong aalis siya sa kumpanya. Matapos kong isagawa ang plano ko kay Beth. Sinabihan ko na si Luke na itimbre ang mukha at pangalan nito sa ibang kumpanya at huwag itong tatanggapin. Ang bago niyang kaibigang si Lloyd ay mukha namang hindi siya kayang tulungan, kaya naman hinayaan ko muna ito. Pero that freaking Lucas managbanag ruined my plan. Matapos ang madramang tagpong iyon ay magkasama kami ng tinitira kong babae na si Monique. Yes, she's been my partner in bed. Even before I started courting Beth. Ang matatalim na mga mata ay nakatingin lamang sa labas ng bintana habang inaalala ang nangyari. Ang galing mong umarte dahil nagkumbinsi mo ang ex mo na mahal mo siya, babe. Sigurado ka bang wala kang balak na mag-artista? Sigurado kung kaya mong makipagtapatan sa mga sikat na aktor at baka manalo ka pa ng award. May halong pangaasar na sabi ni Monique habang nakahilig sa dibdib ko at nilalaro ang aking dibdib. Stop it. Inis kong suway sa kanya bago siya marahang itinulak. Stop being freaking clingy, Monique. We are nothing but... We don't have any relationships, you know. Dito lang tayo sa kama. Two people without commitment. Two people casually releasing their frustrations. At dahil hindi niya alam ang salitang space at katahimikan ay hindi siya nagpatalo. What? Ganon na lang yon? Matapos mo akong gamitin? Matapos mo may sagawa ang plano mo, itatapon mo na rin ako kagaya ng ginawa mo sa ex mo? Napabuntong hininga ako bago nasapo ang noo. Look, unahin natin sa kondo ni Monique. Yes, sir. Ilang minutong namayani ang katahimikan sa pagitan namin bago ko naramdaman ang kamay niya sa braso ko. Baby, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang mainis sa'yo. Let me make it up for you, okay? Ang malilikot niyang daliri ay nagsimulang maglakbay mula sa aking braso, tiyan at hanggang sa pagitan ng aking mga hita. Nagsimula niya akong serbisyohan gamit ang kamay niya, ngunit wala akong maramdaman. I am as soft as a marshmallow. I'm not in the mood, Monique. Pagkuway, saway ko sa kanya at inilayo ang kamay niya sa akin. Keep your hands to yourself. Marahil ay nakadama at nakita niyang hindi ako nagbibiro at anumang oras ay sasabog ang pagtitimpi ko. Kaya naman hindi na siya nagtangka lumapit at hawakan ako. I hate that she still occupies my mind even after what happened. Nang may hatid sa bahay si Monique ay sa mansyon ako nagpadiretso at hindi sa bahay na binili ko para sa amin ni Elizabeth. Sigurado naman ako na hindi siya roon uuwi ngayon. Ngunit hindi siya dapat pakampante na papayag ako roon. After all, I still own her. We still have a contract and she still needs to do her end of the bargain.
I'm not quite done with her yet. Any actions needed right now, sir? Do you want me to stop the rumor from spreading? Ibebenta na ba ang bahay? How about her belongings, sir? Muli ay tila isang program na robot na sunod-sunod na tanong ni Luke. I hate that he knows me so well by now. Sa bagay, ilang taon na rin siya nagtatrabaho sa akin. Sila ng asawa niya, sekretary ko naman. At bilang assistant, driver at confidant ko, alam din niya ang halos lahat ng tungkol sa buhay ko at sa mga plano ko dahil madalas siyang inuutusan ko at pinapakilos. Hayaan mo lang ang bahay at mga gamit niya. Babalik yun dahil sisiguraduhin kong wala siyang ibang malalapitan at maaasahan kundi ako lamang. Turan ko habang nakapikit at nakasandal sa sofa. Noted, sir. Habang nakapikit ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang sakit na idinulot ng ginawa ko sa kanya. Paulit-ulit na naglalaro sa alaala ko kung paano siyang halos magwala sa buhangin nang iwan ko siya. Kung paano halos hilingin na niyang kainin siya ng lupa kanina nang ipahiya ko siya. I just did the same to her. Dapat nga at magpasalamat siya na ganun lang ang ginawa ko. Alam kong hindi kasang-ayon sa ginawa ko. Sambit ko matapos ang ilang sandali na hindi tiningnan si Luke. Kaibigan na rin ang turing ko sa kanya kung tutuusin. Ngunit masyado siyang seryoso sa trabaho at buhay kaya naman nanatiling sir ang tawag naman niya sa akin. My opinion doesn't matter, sir. Napatawa na lang ako ng pagak bago napabuntong hininga. You can go home, Luke. I'm tired and I want to rest. Kinagabihan habang kaharap ang ilang can ng beer ay may isang hindi inaasahang tawag akong natanggap. Gusto ko lang malaman mo na isang malaking gago. Walang hiya ka. Akala mo ba iiyak ako at maghahabol sa iyo? Utot mo. Makikita mo, Godric Villatera. Hindi kita kailangan sa buhay ko. At patutunayan ko yan sa'yo. Ibinuka ko ang bibig ko upang sumagot. Ngunit narinig ko ang dial tone. Napatanga ako sa cellphone ko dahil sa mga sinabi niya at pagmumura niya sa akin. Nakuyong ang kamao ko at itinapon ito kung saan. Magpasalamat ka na at malayo ka. Kung hindi ay mamumula na yung pisngi mo sa palo ko. Naiiling kong wika at isinara at binukas ang kamao. Na parang may sariling isip at nasabik na magbigay ng disiplina. I snatched another can from the table before downing it. At anong hindi mo ako kailangan? Don't lie to yourself, Beth. Sooner or later, you will come crawling back to me and beg for my help. May kasiguraduhang sabi ko sa sarili ko at ilang sandali pa'y naibato ko sa 60 inches kong TV. Anak ng... Isipin ko pa lang na baka may lukas siya na nakikitulog at nakikitiray, kumukulo na ang dugo ko. Pero hindi ako magpapatalo at unang bibigay. Oh no. Do you think I will? Maghihintay na lamang akong bumalik siya. Kinabukasan pagbalik sa kumpanya hindi ko napigilan na sarili kong maging iritable. Konting pagkakamali lamang ay nakasigaw na ako. Bawat maling kilos ay napapansin ko na agad at halos magkadikit na ang mga kilay ko dahil sa inis. Bakit ba hindi ko maikalma ang aking sarili? Bakit ba kumukulo pa rin ang dugo ko? What have you done to me, you witch? Imagine my surprise when I was informed of her. Entering the building, di na ako nag-aksaya pa ng panahon at kaagad na lumabas para makita siya. Nakaramdam ako ng sabik na makita ang miserable niyang mukha. Sabik akong makita ang kaparehong kalagayan ko noon sa kanya ngayon. Ang miserableng kalagayan ng mawala siya at paglaruan din ako. Does she look miserable, Luke? Then again, that's expected. Nakangisi kong tanong kay Luke at hindi siya sumagot at imbis ay napakamot sa batok. What? Ano? Mas malala ba? Ano na ba lagay niya? Kayo na hong bahalang humusga, sir. Hindi ko rin po masasagot yan eh. Napakunot naman ang noo ko sa pagtataka sa narinig. At ilang sandali pa ay nakarating na kami sa departamento nila. Ang malalaking hakbang ko ay unti-unting bumagal. Ang aking pagkasabik ay unti-unting natunaw nang makita siya. Kung paano siya nagdurusa at agad na napalitan ng ibang emosyon. Agad kong napansin ang pula niyang buhok. Pambihira.
Kasing pula ito ng buhok niya noon. Ang talaga naman nagpakulo sa aking dugo ay ang kanyang suot na nagkurba ang kanyang malakok na katawan at mayroon itong mataas na slit. Walang hiya. May parte sa akin ang kagad na ginustong hilahin siya at itago sa mga malisyosong mata ng lalaking nakakita at makakakita pa sa kanya. How dare she display her body like that? How dare she dare test my limit? But then I stopped myself when I realized that everything is over between us. Wala na nga pala akong karapatan. Hindi na nga pala kami. Wala na dapat akong paki kung anong isuot niya at kung anong itsura niya. Hindi dapat ako apektado kung ang kaharap ko ngayon ay kamukhang kamukha ng babaeng labis kong kinabaliwan at minahal noon. Ang babae nakahanda ako na sanang tangayin papunta sa ibang bansa noon para hindi kami magkahiwalay. Ngunit may iba pala siyang plano at sorpresa para sa akin. But I still own her, right? I bought her. Kaya may karapatan pa rin akong pagbawalan at kontrolin siya. Dahil ako pa rin ang nagmamay-ari sa kanya. Kaya naman hinila ko siya papunta sa aking opisina at agad na hinanap ang kontrata para ipaalala sa kanya ang katotohanan. Kung inaakala niya na tapos na ang lahat sa amin at pwede na niya akong takasan, ay nagkakamali siya. Did you forget, Miss Cruz? I still own you. You and I still have contract to fulfill. And unless you have 15 million, which I doubt, ay hindi ka pa malaya sa akin. I admit, nagulat ako at napatanga na walang pagdadalawang isip niyang pinunit ang kontrata sa harap ko. Buong tapang niya akong hinarap at sinagot. And I hate to admit that she's right. 15 million will not suffice. Hindi nito mapapalitan at mapapatunayan ang mga ginawa ko sa kanya. At kilala ko siya. Mabait at papagbigay na tao si Beth, but push her to her limit at siguradong tototohanin niya ang banta niya at hindi ko yun mapapayagan. I love my image and reputation too much to have her ruin it. I have had my revenge and I had fun doing it. But why am I still not satisfied? Godric, ano pa ba ang gusto mo? Napasabunot ako sa buhok ko sa inis sa sarili. Lumipas ang maghapon na mainit ang ulo ko at naibuntun ko ito sa mga empleyado ko. Naapektuhan din ang ilang meeting na kinabilangan ko at hindi ko magawang mag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura niya kanina. Napakasarap niya at napakainit tignan. Far from miserable ex-girlfriend I expected her to be. Far from how I look when we broke up before. Far from how I suffered and foolishly cry and drown myself in alcohol. Hindi ko napigilang isipin kung ganon din ba siya nung una kaming naghiwalay. Sa bagay, hindi naman nga pala niya ako minahal. Dapat siyang epektado kaya bakit ako nagkakaganito? Isipin ko pa lang kung paano siyang suyurin ang tingin ng mga manyakol ay kumukulo na ang dugo ko. Lalo na't alam kong mas nakakabaliw ang kanyang katawan kapag walang suot na damit. Lumipas ang mga araw na ganon ako iritable, pikon at palaging nakasigaw. Minsan nga'y nadadamay na rin si Luke, tapos sumabay pang walang hiyang si Lucas na kinansela ang partnership namin. Kaya naman napilitang maghanap ng kapalit niya. I hate to admit, but his company is the best in the country and it's pissing me off how he shrugged me off like that. Sino siya sa akala niya? Hanggang sa dumating ang araw ng unang araw ng audition para sa Project Stella. Hindi naman kailangan ng presensya ko roon, ngunit dahil ako ang CEO ng kumpanya at personally involved sa nasabing project, ay pinilit ko na lamang dumalaw sa venue kung saan nagaganap ito. And imagine my surprise when I saw my ex-girlfriend na isa sa mga naroon para mag-audition para maging model. Ito tuloy.